hindi pa napipirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Ganito ka ba kabilis? At dito pa sa aking bahay. Bagamat hindi ito kasing ganda ng sa Hilltop Royal Garden. Nasa sentro pa rin ito ng lungsod, 1 milyong pisong villa. Mula ngayon, ito na ang ating tahanan. Ayos din, malapit ito sa aking paaralan, gusto ko ito. Masaya ako kung gusto mo ito. Ang tanga ni Gutinye, ang kanyang asawa. 2 taon nang natutulog sa ibang lalaki. Pero itinuring pa rin niyang kayamanan. Huwag mo siyang sabihan ng ganoon kahit papaano. Siya ang nag-donate ng buto para sa iyo, kung hindi. Paano tayo magkakaroon ng masasayang gabi? At saka, ang kanyang net worth ay bilyon-bilyon pagkatapos ng diborsyo. Makukuha natin ang kahit kalahati man lang. Ate, kailangan kong maghanap ng disenteng trabaho agad. Ako mismo ang magsustento sa iyo, at iyon ang dapat gawin ng isang lalaki. Ay, tama nga ang napili kong lalaki. Sa mga nakaraang taon, nakilala ko rin ang maraming tao sa pamamagitan ni Gutinye. Kaya kahit papaano, maaari kitang maipasok. Bilang executive sa isang Fortune 500 company. Salamat, Ed. Ikaw ang pinakamamahal ko, ate. Ed, isang sandali ng gabi. Hindi ba dapat tayo ay gumawa ng isang bagay? Hindi pwede, buntis ako sa iyo, hindi tayo pwedeng magulo. Sabi ng doktor, safe na pagkatapos ng 3 buwan. Pwede na tayong magtalik ng konti. Ang landi mo. Kung gayon, maging marahan ka. Huwag kang mag-alala, magiging marahan ako. Kaya pala matagal na kayong magkasama. Buntis pa ako sa kanya. Huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Basang-basa ako, maliligo muna ako. Gitinyi o Gitinyi. Binigyan mo ako ng bon maro mo. Ginagamit ng asawa mo ang pera mo para sustentuhan ako ng 2 taon. Ngayon, kalahati ng yaman mo ay magiging akin. Ang titulong, numero 1 cuckold sa Jiangcheng. Nararapat sa iyo. Shen Yue. Ito ang unang malaking regalo ko para sa'yo. Ed, ngayon ay Rose Day at Yellow Day. Ito para sa iyo. Dilaw na rosas. Ang ganda. Unang beses ko makakita ng dilaw na rosas. Kahit gaano kaganda ang rosas, hindi pa rin kayang pantayan ang ganda mo, ate. Sige, papasok na ako sa klase. Magkita tayo mamayang gabi. Ed, ayaw mo bang umalis ako? Isipin mo ako ha. Mag-aral kang mabuti, huwag kang mahuli. Hoy, ma, ang aga-aga, bakit ka tumatawag? Tingnan mo ang ginawa mo, sikat ka na. Sikat ako. Anong nangyari, ma? Kaninang umaga, punong-puno ng balita. Tungkol sa'yo na nangangaliwa habang kasal. Ipaliwanag mo nga ito sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Paano nangyari yon? At yung Fulinshaw na yon. Ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? Nahihiya na kami ng tatay mo. Saan na kami lulugar? Magsalita ka. Hay naku, anak, gusto mo ba akong patayin sa kaba? Ma, kanina ko pa sana sasabihin sa'yo. Hiwalay na kami ni Gutinye, ako. Ano, hiwalay na kayo ni Gutinye. Ang yaman-yaman ni Gutinye. Kahit yung bahay na tinitirhan namin ng katay mo. Binili ni Gutinye yon. Hiwalay na kayo. Gusto mo bang magutom ang buong pamilya natin? Hindi pwede. Pupunta kami ng tatay mo sa lungsod na yun. At isasama ka para humingi ng tawad kay Gutinye. 5 taon kayong mag-asawa. Hindi siya. Walang puso na tao. Ma, naghiwalay ng maayos kami ni Gutinye. Walang nagkasala sa amin. Bakit ako dapat humingi ng tawad? At saka, ang pera niya ay conjugal property. Sa tamang proseso, may karapatan akong makuha ang kalahati. Ang bahay na binili niya para sa inyo, tirahan ninyo ng walang alinlangan. Walang makakaagaw, sinasabi ko. Talagang mahahati niya sa iyo ang kalahati. Huwag kang mag-alala, ma, nasa mabuting kamay ito. Kung gayon, maghanap ka agad ng paraan para matanggal ang lahat ng balitang ito. Kung hindi, bawat isa sa nayon, kahit isang laway lang,
ay kayang lunurin kaming mag-asawa. Aayusin ko ito kaagad. Baba na ako. Malapit si Gutinye sa mga news platform. Kailangan siyang papuntahin agad para tanggalin ang mga balitang iyon. Hoy, nakita mo na ba ang mga balitang iyon? Maghanap ka agad ng tao para tanggalin ang mga balita, mahal. Tinawag mo siyang mahal? Sinuntok mo ako. Wala ako sa bahay, tumawag ka agad sa kanya. At tinawag mo siyang mahal, tama ba? Miss na miss mo ba siya? Pero hindi mo dapat ako sinuntok. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Gawa ba ito ng iyong pinapangarap na ex-husband? Ako hindi ko alam. Tinanggal ako sa paaralan, alam mo ba? Ngayon, lahat ng tao sa buong paaralan. Sinasabing niligawan ko ang asawa ng aking tagapagligtas. Sinasabing walang utang na loob, hindi lang bilang estudyante. Hindi man lang karapat-dapat maging tao. Kung hindi siya, sino pa kaya? Kahit siya ang may pakana, anong kinalaman ko? Nalantad din naman ako na nangangaliwa habang kasal. Dahil mabait ka, nararapat lang sa iyo. Hindi mo ba sinabi sa akin na naayos mo na ito? Mapayapang diborsyo. Ayaw mo ba akong mabuhay? Sige. Kung gayon, mamatay ka na lang. Kung pipigilan ko siya ngayon, hindi ba't masyadong madali para sa kanya? Kung gusto mong sirain ang isang tao, mas mainam na bigyan siya ng kaunting pag-asa bago siya bigyan ng kawalan ng pag-asa. Pwede nang kumatok. Sino iyan? Mamaya na kita ayusin. Sino iyan? Kamusta? Nandito po ba si MS Shen? Ako po ang kanyang personal na abogado. Attorney Xu, may kailangan po ba? MS Shen, ang ipinalikidate ninyong conjugal property. Lumabas na ang kabuwang resulta. 6 na bilyon lahat. Ayon sa batas. Makakakuha kayo ng 50% o 3 bilyon. 3 bilyon. 3 bilyon ang makukuha natin. Ang ganda, mahal. 3 bilyon ang magiging atin. CJ, Attorney Xu. Sige, magtrabaho ka na. Anong nangyari? Galit ka talaga sa akin? Kung hindi dumating agad si Attorney Xu, malamang na-strangle mo na ako. Biglaan lang yon. Hirap na hirap ang ate ko para. Maabot ko ang ika-4 na taon sa kolehiyo. Tapos bigla na lang ako na-expel. At kumalat pa ang balita sa buong lungsod. Hindi ko naman sinasadya. Sumpa ko, ito na ang huli. Kung sakaling muling manakit ako sa ate, huwag mo na akong pansinin. Kung lalabagin ko ang sumpang ito, sampalin sana ako ng. Tumigil ka. Alam kong mahal na mahal ako ng ate. Ayaw mo pa ngang magmura ako ng masasamang kapalaran. Hindi na ako makakabalik sa eskwelahan. Pero ipinangako mo sa akin na papasukin mo ako sa isang top 500 na kumpanya. Bilang executive. Hindi pa nga ako humuhupa ang galit, humihingi ka na naman. Kahit sang sandali matapos ang buhay ko, masasabi kong sulit ang buhay na ito. Dahil, nakilala kita sa pinakamagandang panahon ng buhay ko. Ikaw ang mga bituin, ikaw ang araw. Ikaw ang nagbigay liwanag sa natitirang buhay ko. Pakasalan mo ako. Pwede ba? Malinaw na ba sa iyo, Boss Chen, ang mga ipinagagawa ni Boss Gu? Huwag kayong mag-alala. Sa buong Jiangcheng, walang maglalakas loob na magalit kay Boss Gu dahil lang sa 2 munting nilalang. Kaya ni Boss Gu na buhayin ang isang bangkaroteng kumpanya sa isang kisap mata at pwede ring gibayin ang isang umuunlad na negosyo. Sa magdamag, malinaw na malinaw yan sa akin, si Matandang Chen. Mabuti. Ang grupo ay nakatuon sa food service. Siguraduhin lahat ng mga subsidiary, pati mga waiter at waitress, ay wala ng matatakbuhan. Sigurado po, sigurado. Hindi na kita istorbo. Saich po.
Itong walang malay na si Shen Yue. Pwede sanang umasa kay Boss Gu para maging pangunahing sosyalite sa Jiangcheng. Pero dahil sa isang dukhang lalaki, tinalikuran niya si Boss Gu. Parang naghahanap lang siya ng kamatayan. Ate, talaga bang igagalang ka ni Boss Chen? Pupunta ba ako sa kumpanya niya bilang executive? Huwag kang mag-alala, malapit ang relasyon ko sa asawa ni Boss Chen. Sa mga nakaraang taon, marami akong binigay sa kanya na luxury items at sikat na mga bag. Siyempre naman, bibigyan ako ni Boss Chen ng konting pabor. Pasok. Ang tagal na nating hindi nagkita, Boss Chen. Nandito na sila, ang dalawang sakit na to. Nahanap pa talaga nila ako dito. Anong hangin ang nagdala sa inyo? Ano, ikaw pala, Boss Shen? Matagal na tayo hindi nagkita, di ba? Kaya lang ako sa mall. Nakita ko yung bagong limited edition na bag sa Eve. Ako mismo ang AC ng mall na yun, kaya kung hindi dahil sa akin. Kahit anong pila o bayad, hindi mo makukuha yan. Alam ng buong Jiangcheng na si Boss Chen ay sobrang lambing sa asawa. Basta ma-impress mo lang ang asawa niya. Hindi ba madali na lang ang isang maliit na trabaho? Maganda nga ang bag na yan. Kunin mo ang basura mong bag at umalis ka. Boss Chen, ano ibig mong sabihin? Ano ibig kong sabihin? Sino itong kasama mo? Ito ang boyfriend ko, si Fu Lin Sao. Narito kami ngayon. Para humingi ng tulong sa inyo, Boss Chen, sa inyong kumpanya. Para bigyan siya ng posisyon bilang executive. Fu Lin Jiao? Yun ba yung nasa news, yung bone marrow recipient? Na walang utang na loob, nanligaw pa sa asawa ng donor? Si Fu Lin Jiao? Mga chismis lang yan ng masasamang media. Magaling talaga siya. Graduate siya ng Coastal University. Pero sa pagkakaalam ko, may masamang ugali siya. Noong first year college, ninakawan niya ang mga gamit ng kaklase, kaya sinita siya ng eskwelahan. Noong second year, nagtrabaho siya bilang male model sa nightclub, at nahawaan pa ng AE. Ninakawan pa niya ng underwear ang mga babae, kaya sinita uli siya ng eskwelahan. Ngayon, tinanggal na siya sa eskwelahan, di ba? Ang taong ganito, sasabihin mong magaling? Bata pa siya noon at hindi pa alam ang tama. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Naniniwala ako na kaya niyang baguhin. Ang mga maliit na problema niyang yan. Bigyan siya ng panahon, maaming graduate, na magaling at mabait ang hindi makahanap ng trabaho. Gugugulin ko pa ba ang oras ko sa ganitong masamang tao? Kung masyadong mataas ang executive position, pwedeng magsimula siya bilang department manager. Hindi kami maselan sa mababang posisyon. Hindi ka maselan, ako ang maselan. Isa, ng babae sa asawa, isa naman, masamang ugali at maaming kasalanan. Nandidiri ako sa inyong dalawa. Kunin ninyo ang basura ninyong bag at umalis kayo. Dalhin mo ang iyong sirang bag. Ano? Paano nangyari ito? Lin Zhao. Ito ba ang sinasabi mong mag-ayos ng trabaho para sa akin? Ginawa mo lang akong katatawanan. Nakakalito ako. Papatayin kita. Ang babaeng minsang itinuring kong kayamanan. Paano nangyaring sa iba? Ay wala ng halaga. Pakiusap, wag mo na akong saktan. Wag mo na akong saktan, okay? Honey. Sadyang gusto mo bang makita akong nahihiya? Mahal na mahal kita. Paano ko sadyang gugustuhin makita kang nahihirapan? Hindi ko rin alam kung bakit. Biglang nabago ang ugali ni Boss Chen sa akin. Ihingi ulit ako ng tulong sa iba. Tatawag na ako ngayon. Hello, Boss Lee. May hihilingin sana ako. Hindi ko alam kung okay lang. Pwede bang magtrabaho ang boyfriend ko sa inyo? Hello. May iba pa akong paraan. Bakit? Bakit ganito? 8, sabihin mo. Paano mo gusto mamatay? Mahal, huwag kang magpadalos-dalos. Nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba na may 300 milyon tayong kompensasyon? 300 milyon. Kahit hindi tayo magtrabaho, hindi tayo magkukulang sa buhay. Kung may mangyari pa sa 300 milyong ito. Alam mo ba ang kahihinatnan?
Magsalita ka, magsalita. Alam ko na. Mabait. Hindi ka nag-aalaga sa iyong munting boyfriend sa bahay. Anong ginagawa mo dito? Alam kong naiinggit ka kay Linzao. Pero wala nang anumang damdamin sa pagitan natin. Sana ay makapag-move on ka na agad. Salamat sa paalala. Pero, ano ang pakay mo sa pagpunta rito ngayon? Nakalkula na ng aking abogado. Ang kabuang conjugal property natin ay 600 milyon. Kukunin ko ang 50%, ibig sabihin 300 milyon. Diretso mo na lang i-transfer sa aking account. Nandito para humingi ng pera. Paumanhin, wala akong kahit isang sentimo. Ano ang ibig sabihin ng walang kahit isang sentimo, Gutinye? 5 taon tayong mag-asawa at sa loob ng 5 taong iyon. Sa tingin ko, wala tayong anumang hindi pagkakasundo. Kaya ang paghiwalay natin. Ano ang mali kung kukunin ko lang ang mga bagay na sa akin? Mga bagay na sa'yo. 5 taon tayong mag-asawa. Wala kang naging trabaho kahit isang araw. Hindi ka nagluto ng isang pagkain. Para sa akin. Lagi kang may dahilan kapag gustong makipagkita ng mga magulang ko sa'yo. Mula simula hanggang katapusan. Hindi mo ginampanan ang tungkulin mo bilang isang asawa. Sabihin mo nga, ano ba ang mga bagay na sa'yo? Binabanggit mo na ang mga nakaraan, Gutinye. Lalaki ka ba talaga? Depende kung paano mo tinitignan ang isang mabuting lalaki. Kung ang mabuting lalaki ay yung nananakit ng babae, hindi nga ako kwalipikado. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi ako sinaktan ni Linzao. Bakit ka kinabahan? Wala naman akong sinabing sinaktan ka niya. Pero, paano mo nakuha ang mga sugat sa mukha mo? Wala kang pakialam kung paano ko nakuha ang mga sugat na ito. Gutinye, pakinggan mo. Karapat dapat kong makuha ang 300 milyon. Kinumpirma na ng abogado ko. Ang 300 milyon na ito, kailangan mong ibigay sa akin. Si Attorney Xu ba ang sinasabi mo? MS Shen, ang ibig kong sabihin, kung talagang payapa ang paghihiwalay ninyo ni Emargo, dapat nga niyang bayaran ang 300 milyon. Anong ginagawa mo dito? Ngunit, MS Shen, ikaw ay nangaliwa habang kasal pa kayo. Ayon sa batas, dapat kang umalis ng walang dala. Sino ang nagsabing nangaliwa ako? May ebidensya ba kayo? Wala kaming ebidensya. Ngunit, hindi mo ba mismo inamin kay Emargo? Suwang Xiao, trader ka. Nagtutulungan kayo ni Gutinye para sirain ako, tama ba? Hindi ako sumasang-ayon sa sinabi mo, dahil, mula noon, ako ay legal na tagapayo ng Gugru. Ikaw, ang nag-akalang lahat ng kay Emargo ay sa iyo rin. Bakit hindi ko isipin yun? Mag-asawa tayo. Ang kanya ay akin. Tama ang sinabi mo, ngunit. Hiwalay na kayo. Wala ka ng proteksyon mula kay Emargo, pera, koneksyon. Maging ang lahat ng dating meron ka. At, bilang isang taksil, nararapat lang na magdusa ka. Gutinye, ang galing mo talaga. Mukhang tinutulungan mo ako, pero sa likod, pinagsasabuatan mo ako. Masaya ka ba kapag hindi ako masaya? Hindi mo man lang pinahalagahan ang 5 taon nating pagsasama bilang mag-asawa, ano? Anyway, linawin mo. Hindi ako ang nangaliwa sa loob ng kasal, ikaw. Sinong nangaliwa? Nagtapat lang ako sa'yo. Umibig na ako sa ibang lalaki at wala kang anumang. Katibayan na ako'y nangaliwa. Ang ating mga ari-arian. Ilipat mo sa account ko bago mag-negatibo 12, 00 kung hindi. Magkita na lang tayo sa korte. Kung hindi mabawi ang pera, bubugin na naman ako ni Linzao. Ano nang gagawin ko? Lumabas kayong lahat. Bahay ko to, hindi ko ibebenta. Ano nang nangyari? Hindi mo ba sinabing sa'yo ang bahay na to? Bakit ba dinala ng mga tauhan ni Gutinye? Ang mga tao para tingnan ang bahay? Ikaw pala. Shen Yui, ipinagbibili na ni Jigu ang bahay na to. Magmadali kayo, at lumipat na kayo dito. Ang bahay na ito. Pag-aari naming magkasama ni Gutinye. Kahit ibenta man, kailangan ng pahintulot ko. Sino ang nagutos sa ipagbili mo ito ng sarili mo? Mukhang hindi mo pa nakikita ang kalagayan. Tingnan mo, ito ang titulo ng lupa. Nakatatak lang ang pangalan ni Jigu. Ang pangalan niya lang. Ang bahay na ito. Walang kinalaman sa'yo. Ganito. Bibigyan ko kayo ng 1 oras para lumipat dito. Kung pagkatapos ng 1 oras, nandito pa rin kayo, tatawag ako ng pulis para paalisin kayo. Jie, nasisiyahan po ba kayo sa bahay? Siyempre, maganda ang feng shui ng bahay ni Jigu. Pero, nasira ng mag-asawang to. Nen, pwedeng bawasan mo ng kaunti ang presyo para sa at. Kasalanan ko to.
Nasira ang bahay na to ng mga maruming bagay. Ganito, babawasan ko ng 20%, 1.3 milyon. Ano sa tingin mo? Deal. Mabilis kang kausap, Ed. Tara, pumunta tayo para sa papeles ng kaglipa. Halika. Ano-anong klaseng hayop ang nakikita ko? Mag-empake kayo at umalis. Nabawi mo na ba ang pera? Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Wala na akong pasensyang makinig sa paliwanag mo. Ngayon na, ibigay mo lahat ng pera mo sa akin. Kung hindi, papatayin kita sa loob ng bahay na to. Sige, ngayon na. Ito, inilipat ko na lahat sa'yo. Mayroon pa akong 200,000. Ililipat ko na lahat sa'yo. Nakakabad trip ka kapag nakikita kita. Huwag ka nang bumalik sa akin sa hinaharap. Linzao, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Pakiusap, Linzao. Ang kapal ng mukha mo, Shen Eya. Ngayon, babatuhin kita hanggang sa mamatay ka. Ma, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta ngayon, magugutom kami ng tatay mo. Maganda naman ang buhay namin sa bahay. Bakit magugutom? Ang sakim na yun. Si Gutinye, ibinalik niya ang bahay. Giniba niya ang bahay gamit ang bakho. Ano? Paano niya nagawa yun? Ikaw. Ang tanga mo. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, huwag kang maghiwalay. Huwag kang maghiwalay, pero ayaw mong makinig. Ngayon, tingnan mo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tama na. Nangyari na ang lahat. Wala nang silbi ang sisihan. Mag-apologize ka na kay Gu. Huwag na kayong maghiwalay. Pa, bakit ako ang mag-apologize? Siya ang may kasalanan. Siya ang walang puso. Siya ang nagpakasama. Kung may mag-apologize, siya dapat ang magsabi ng sorry. Tama. Tingnan mo, ang anak nating si Eria. 5 taon siyang nagsama sa kanya. Ang bahay, basta na lang giniba. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano ang gagawin? Harapin ko siya at ipapaliwanag ko na dapat siyang magtayo ng bagong bahay para sa atin at isa sa uli niya ang 300 milyon na pera sa atin. Kawawa naman. Gutinge, giniba mo ang bahay ko. Ano ang ibig mong sabihin? Alan, sinabi ko na ba sa'yo na walang sinuman ang papayagang pumasok? Sa opisina ko nang walang kahintulot ko. Paumanhin, ginunggu, kasalanan ko. Sinasagot kita, magsalita ka. Bakit mo giniba ang bahay ko? Ang bahay ninyo kung tama ang alala ko. Bago ako ikasal kay Shen Yue, wala kayong bahay. Ako ang gumastos para ipatayo ang bahay na yon. Bakit ngayon, bahay niyo na ito? Dapat lang na magpatayo ka ng bahay para sa akin dahil ikinasal ka sa anak ko. Wala dapat o hindi dapat, pagtulong sa iyo ay kabutihang loob lamang. Pwede akong pumili na hindi katulungan. Nakakapalta pa ng mukha magsalita ng kabutihang loob kung may konting pagmamahal pa sa pagitan ng mag-asawa. Hindi mo gagawin ang mga bagay ng ganoon kalala. Ikaw ay isang tunay na traitor sa puso. Tita, kung ngayon ay bilang isang nakatatanda kang humihingi ng tawad sa akin, papakainin kita ng maayos. At sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Ngunit kung dito ka lang pumunta para magwala ng walang dahilan. Pasensya na, hindi ka welcome dito. Akala mo ba gusto kong pumunta dito? Sinabi mong gibain ang bahay, giniba mo na agad. Ngayon, kung hindi mo ibibigay ang pera sa akin, hindi na ako alis dito. Ang anak mo ang unang nagtaksil. Ngayon, kayong mag-ina, isa-isa kayong pumunta dito para magwala. Mukhang wala talaga kayong kamalay-malay sa inyong pagkakamali. Sino ang nagkamali? Saan kami nagkamali? Sabihin mo sa akin, hindi ba't nag-alaga lang ng isang estudyante sa labas? Gaano kalaki ba ang problema noon? Kayong mga mayayaman. Sino ba ang hindi nag-aalaga ng ilang kabit? Dapat nga ipikit mo na lang ang isang mata. At kalimutan na, bakit mo pinalaki ang isyong ito? Hanggang sa malaman ng lahat, hindi ka ba nahihiya? Ako nga, nahihiya. Kung nahiya ka, dalhin mo na agad ang iyong anak na babae. Pabalik at turuan ng maayos, imbes na pumunta ka dito sa akin. At sisihin ako na pinalaki ko ang issue. Kung ganyan ka katigas ang ulo,
Hindi ako makakabiling parating para Longshu. Gawin mo ang gusto mo. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Ibigay mo na agad sa amin ang 300 milyon. Ngayon din. O kaya, makipagbalikan ka sa anak ko. At dapat mas mabuti ka pa sa kanya kaysa dati. Kung hindi, ipapaalam ko sa buong mundo na ikaw ay isang traitor. Sige, ipaalam natin sa buong mundo. Gusto ko makita kung paano husgahan ang buong mundo. Ang bagay na ito, Ayos, ikaw talagang walang utang na loob. Ayaw mo ng mabuting pakiusap, gusto mo ng palo. Akala mo ba, hindi marunong gumamit ng cellphone ang mga matatanda? Huwag kang kumuha ng video. Umalis ka diyan. Alan, hayaan mo siyang kumuha. Opo. Kukunan ko na ito ngayon. Tingnan ninyo, itong taong ito ay si Gutinye. Si Gutinye ang chairman ng Gu Group. Asawa siya ng anak kong babae. Ang anak ko, 5 taon silang nagsama. Naloko siya ng isang babaeng demonyo sa labas. Bigla-bigla na lang naghiwalay. Pagkatapos maghiwalay, yung bahay namin. Giniba niya gamit ang bulldozer. Walang binigay na kompensasyon sa anak ko. Ngayon, araw-araw umiyak ang anak ko. Nagka-depression, gustong magpakamatay. Tignan nyo ang sama ng loob ng lalaking to. Tapos na ba? Ipopost ko na to. Pagmumurahin ka ng buong bansa. CJ, i-post mo. Mga kasinungalingan lang yan. Ano naman, kayong mga negosyante. Takot kayo sa online backlash. Kapag binash kayo, babagsak ang stocks nyo. Mapipilitan kayong magbayad. Dahil matanda ka, sana nagbigay pa ako ng konsiderasyon. Pero kung ganyan ka, hindi ako magpapakumbaba. Sino ka para takutin ako? Matanda na ko. Marami na akong naranasan. Sir, yung video. Nasa trending na, milyon-milyon na views. Puro bash. Mabuti. Inaasahan ko yan. Magpanggap ka pa. Tingnan natin hanggang kailan. Mababash ka ng mga tao online. Hintayin mo ang online hack. Alan, kunin mo ang Nikki footage sa opisina ko. Ito mo. Sage, Lahat ng sinabi mo, na-record. Hindi lang nagsisinungaling. Inamin mo pang nagpaaral ng estudyante ang anak mo. At hiningi ang 300 milyon. Tingnan natin. Sino ang mapapahamak sa backlash? Gutinye, traitor ka. Sasabay ako sa'yo. Guards, Tigilan mo yan. Yekifen, abogado ako ni MR Gu. Sasampahan ka ng kaso, panloloko, paninirang puri. Sumama ka sa amin. Gitingi. Mamatay kang masakit. Tumahimik ka. Gutinye, mamatay kang masakit. siguraduhin na ang huling bahagi ng buhay niya ay sa kulungan gugulin. Naiintindihan ko po, Boss Gu. Ano? Nakulong ang nanay ko. Pa, ayos ka lang ba, pa? Lumayo ka sa akin. Ikaw kasi, di ba? Naghiwalay na kayo, nawalan ka pa ng bahay. Nakulong pa ang nanay mo dahil sa'yo. Nasa'yo na ang magandang buhay, pero ginulo mo lang lahat. Pa, bakit ako ang sisi mo? Si Gutingi ang malupit. Walang puso, kaya hindi na ako pinapansin ni Linsaw. Sinasabi mo pa, yang kabit mo. Pa, huwag kang magalit. Mag-iisip na lang ako ng paraan. Tayo ang may kasalanan kay Gutinye. Ako, si Shen Wanli, ang palpak magpalaki ng anak. Pa, sakin mo na naman isinisisi lahat. Pupunta na lang ako at magmamakaawa kay Gutinye. Pa, huwag makulong ang nanay mo.
Pa, bakit ka magmamakaawa sa kanya? Linsao, galit ka ba talaga sa akin? Linsao, miss na kita. Malas, malas, malas. Ang laki ng talo mo ngayon ay. Bayaran mo. Kuya Hu, nawalan na ako ng 200K. Tingnan mo. Ano? Ayaw mong magbayad? Hindi ka ba natatakot? Kuya Hu, may pera ang girlfriend ko. Hihingi ako sa kanya. Bilisan mo. Bukas ng tanghali kung wala pa ang pera. Pupugutan kita ng braso. Gets? Tara na. Ang kapal na mukha ng hayop na to, hindi mapalayas. Dahil may pakinabang ka pa, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hoy, Linsao. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Linsao, nasaan ka? Miss na kita. Gutom na ako, kain tayo. CJ. Sa Yunman restaurant na lang. Doon pinakamasarap ang steak sa buong Jiangsheng. Mahal kong nakaupo. Nabawi na ba ang 300 milyon? Dahil kailangan dumaan sa finances ng Gutingi. Kaya medyo masalimuot ang proseso, baka. Maghintay pa ng ilang araw. Bigyan mo ako ng 100,000. Kailangan ko talaga. Di ba kanina umaga lang binigyan kita ng 200,000? Bakit humingi ka na naman? Lalaki ako. Bakit kailangan ko mag-report sa'yo sa lahat ng gagawin? Pero ngayon, wala na akong ganun kalaking pera. Walang pera. Tapos kumakain sa ganitong mamahaling restaurant? Dito, kahit simpleng kainan, libo-libo ang gastos. Sinasabi mo sa aking wala kang pera? Dahil alam ng Gutingi na mahal ko ang steak dito. Kaya nag-deposit siya ng 1,000,000 dito. Ang dami mong sinabi, may pera ka ba o wala? Halos lahat na ng pera ko. Naibigay ko na sa'yo. Pinatigil ng Gutingi ang credit card ko. Kaya wala na talaga akong mabigay. Hindi ko talaga mabigay ang 100,000. Eh bakit mo pa ako kinonta? Linsao, pakiusap, huwag kang umalis. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Kapag wala ka kahit isang oras. Parang nawawalan ako ng kaluluwa. Lumuhod ka. Ano? Di ba ayaw mong umalis ako? Eh di lumuhod ka at makiusap sa akin. Maraming tao dito, pwede bang huwag? Luluhod ako. Pakiusap. Huwag kang umalis. Shen Yue, marami pa akong mamahaling alahas. At mga designer bag kong ibebenta, may halaga pa rin yon. Ganun ka dapat. Tumayo ka na at kumain tayo. Mahal, yung bahay na iyon. Kinuha na rin ni Gutingi. Sa ngayon, kailangan mong tiisin na sa hotel lang tayo titira. Okay lang sakin. Pero kailangan mong kunin agad ang 300 milyon. Kung hindi, baka balang araw. Hindi mo na talaga ako makita. Huwag kang mag-alala. Waiter, bayaran na. Hello MS Shen, ang total bill ninyo ay 20,000.
Sige, i-charge mo na lang sa prepaid card ko. Tapos i-refund mo na lang ang natira sa account ko. Siguro mga 600,000 pesos na lang ang natitira. Pasensya na, MS Shen, inutos ni Emargo. Wala kayong karapatang gamitin ang kanyang prepaid card. Tingnan ninyo. Cash o card ang bayad ninyo. Ano ibig sabihin nito? Para sa akin naman si Gutinye nag-load dito. Bakit hindi ko magagamit? Espesyal na inutos ni Emargo. Kahit sino pwedeng gumamit ng kanyang prepaid card. Maliban lang sa inyo. Itong si Gutinye. Ganito ba talaga siya kagahaman? Bayaran ninyo po. Kung hindi ko pala magagamit ang card na ito, bakit hindi mo agad sinabi? Kung hindi na sana ako kumain dito. Uwi muna ako sa hotel para magpahinga. Lin Zhao, MS Shen, bayaran ninyo po. wala akong pera. Kung wala kayong pera, pwedeng magtrabaho na lang kayo. Sakto, 1 linggo nang hindi nahugasan ang mga plato sa kusina namin. At may 100 kilong patatas na kailangang balatan. Kung lilinisin ninyo ang buong restaurant na ito, mula sa loob hanggang sa labas, mababayaran na ang kinain ninyo. Ano ako sa tingin mo? Sino ako? Bakit ako mamarumi ang trabaho ito? Ito pa ay dahil suki kayo dito. Kaya binibigyan kayo ng espesyal na paraan. Kung iba ang tao, inawag ko na sana ang pulis. Ikaw, MS Shen, magbabayad ba kayo o magtatrabaho? magtatrabaho ako. Sage, Huwag kayong mag-alala, Kuya Hu. Bukas, siguradong dadalhin ko ang pera sa inyo. Hindi ko kayang umutang sa inyo. Salamat, Kuya Hu. Bakit ngayon ka lang umuwi? Mahal, namamanhid ang kamay ko. Pwede mo bang painitin? Halika, umupo ka dito. Ano nangyari? Napakainit ng panahon, namamanhid pa ang kamay mo? Ayos lang. Pasensya na, nahiya ka na naman dahil sa akin ngayon. Ayos lang. Kung kaya nating magbahagi ng kayamanan. Siyempre, kaya rin nating magbahagi ng hirap. Dahil, tunay tayong nagmamahalan. Salamat sa sinabi mo. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Mahal, tingnan mo, marami ka pang. Mamahaling relo, at saka mga designer bag at alahas, baka. Ipagbili mo na lahat yan. Hindi pwede, yan na lang ang natitirang alaala ko. At yan na rin ang huling dignidad ko at saka. Malulugi ako ng malaki kung ipagbibili yan. Alaala. Ang cute-cute mo. Gusto mo pang maalala siya sa mga gamit, no? Naisip mo pa rin yung ex-husband mo. Wala, ako lang. Kaya ipagbili mo na yan agad. Hindi kita kinakausap. Utos 2. CJ, ipagbibili ko. Magkano kaya ang kabuuan ng mga ito? tinantiya ko po, mga 250,000 pesos ang halaga. 250,000. Noong binili ko pa lang tong relong to, mahigit 500,000 na ang nagastos. Lahat-lahat ng to. Abot ng 2 milyon. 250,000 lang ang offer mo. Hindi pwede. Pasensya na po, maam. Mahina ngayon ang second-hand luxury market at saka, binigyan ko na po kayo ng magandang presyo dahil limited edition ang mga ito. Kaya yan ang presyo. Hindi na benta. Pwede po kayong magtanong sa iba, pero sigurado ako na ang presyo namin ito ay mas mataas pa sa average ng merkado. Benta. Mahal, ano nang ginagawa mo? Napakababa ng presyo. Tigilan mo ko. Alam mo bang kailangan ko ng pera? Iskan mo na lang sa akin. Salamat. Sage po. Mahal, saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Maghanap ka na ng pera kay Gutinye. Siguraduhin mong makakahanap sila ng mabuting bayan. Maingat ako sa pag-aalaga sa kanila. Huwag kayong mag-alala, maam. Natalo na naman. Okay lang yan. Ano ba yan sa'yo? Asawa ka ng chairman ng Gugru. Maliit lang, yang 200,000. Balik na lang tayo sa susunod. Ayaw ko, hindi ako naniniwala, ulit tayo. Fulinjao, wala ka ng pera. Kung gusto mong maglaro ulit, mangungutang ka sa akin na malaking interest. Anong takot? Kailan ba ako nagkulang ng bayad sa'yo? Deal. Sage. Pasok.
Pasok ka na, bilisan mo. Uncle Shen. Lumabas na si tita, upo kayo, bilisan nyo. Upo na. Hindi na ako upo. Dinala ko ang asawa ko ngayon para humingi ng tawad sa'yo. Kayo muna ang umupo, sige, upo. Hindi ako karapat-dapat. Kayo pang dalawa ang humihingi ng tawad sa akin. Dahil naging pamilya tayo, lahat ng hindi magandang nangyari. Pinapatawad ko na, sana kayong dalawa. Sa pag-uwi, alagaan nyo ang sarili nyo, mabuhay ng maayos. Xiaogu. Nung araw na yon, nang makita kong wala na ang bahay, nagpanik ako. Marami akong masasakit na sinabi, at gumawa ng mga kalokohan. Pinatawad mo ako, at naglabas ka pa ng letter of forgiveness. Kaalang araw lang ako sa loob, nakalabas na ako. Talagang dapat kitang pasalamatan, at sa parehong oras, humihingi rin ako ng tawad sa'yo. Huwag. Ang nangyari sa akin at kay Shen Yue, sa totoo lang. Wala masyadong kinalaman sa inyong dalawa, hayaan na. Xiaogu, may itatanong pa ako sa'yo. Sabihin nyo, Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na kayang gawin ng anak kong yon ang ganong kahiyahiyang bagay. Meron ka bang anumang konkretong ebidensya ng pangangaliwa niya na maaari kong makita para tuluyan ko na ring makilala ang tunay niyang pagkatao? una, ayaw ko sanang ipakita sa inyong dalawa, baka kayo ay masyadong masaktan. Pero dahil hinihingi nyo, ipapakita ko na sa inyo. Sabihin ko, sa buhay ko, mahilig lang naman ako sa kaunting pakinabang. Wala naman akong ginawang masyadong masamang bagay. Bakit pa ako nagkaroon ng ganitong walang hiya na anak? Tama na. Kapag may masamang anak, kasalanan ng magulang, kasalanan ko to. Hindi ko siya na-edukado ng maayos. Itong walang hiya na babaeng to. Huminahon kayong lahat. Uminom muna kayo ng tubig. Ang ganitong pangyayari, kahit kanino mangyari, ay ayaw nating makita, ngunit dahil nangyari na, kailangan kong gawin ang paraan ko para magbayad siya. Xiaogu, sa mga susunod, gawin mo ang gusto mo. Kahit patayin mo pa siya, wala akong masasabi sa'yo. Sa totoo lang, siya ang may kasalanan sa'yo. Dapat siyang mamatay. Sedge, desidido na rin ako. Puwetahan ko na siya bilang anak. Sa pamilya namin, wala na siya mula ngayon. Puwetahan ko na rin siya. Kahihiyan ng pamilya. Nagtanggol pa ako sa kanya. Isipin mo. Nahihiya talaga ako. Salamat sa pag-intindi ninyo sa akin. Ako na ang bahala sa paraang alam ko. At saka, sinira ko dati ang bahay niyo. Dahil sa biglaan kong galit. Dahil pamilya tayo noon. At totoo, hindi ko masyadong naisip. Narito ang 500,000, Kuya Shen, kunin niyo ito. Sapat na ito para makapagpatayo kayo ng bagong bahay sa probinsya. Hindi pwede yan, Xiaogu. Ang masamang ginawa ng walang hiyang yon. Paano kami makakahingi ng pera mo? Tama si Kuya Shen. Xiaogu, habang ganyan ka, lalo kaming nahihiya. Ang bait niyo sa akin noon. Parang tunay na anak. Alam ni Tio na may sakit ako sa ulo tuwing panahon. Akyat siya ng bundok para maghanap ng halamang gamot. Ang kabutihang yon, hindi mababayaran ng kahit anong pagkakamali. Mabait ka talagang bata. Nang iwan ka ng walang hiyang yon, wala nang magmamahal sa kanya gaya mo. Pinagsabihan ka ng huwag magsugal, ayaw mong makinig. Ngayon, 200,000 ang utang mo sa akin, kasama ang tubo. 10 lang inutang ko. Ako ang magsasabi kung magkano. Kuya Hu, huwag kang magbiro. Sinong nagbibiro? Maghanap ka ng pera, ngayon din. Lahat ng gamit ni Shen Yue. Naibenta ko na. Saan pa ako kukuha ng pera? Hoy, narinig ko na ang asawa ni Boss Gu ay isa sa pinakamagandang babae sa Jiangcheng. Asawa mo na siya ngayon. Ang swerte mo. Ganoon lang naman.
Nagpapakumbaba ka pa. Tulad naming mga hama. Masaya na kami kung makatingin lang. Kung madadala mo siya dito para sa amin. Baka sakali. Kung masaya kami, ang 200,000 utang mo sa sugal. Hindi na namin kailangan. Ito. Kailangan niyang pumayag muna. Ayaw sa mabuting pakiusap, gusto sa pahira, bigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, dalhin mo ang pera. Pangalawa, dalhin mo siya. O kaya, iwan mo dito ang buhay mo. Kuya Hu, wala akong pera. At ayoko ring mamatay. Ikaw? Susubukan ko. Siguro naiisip ako ni Linsaw. Ete, tulungan mo ako. Mahal, okay ka lang ba? Totoo bang mahal mo ako? Siyempre, ako si Shen Wei sa buhay kong ito. Ikaw lang ang mamahalin ko. Kaya ayaw mong mamatay ako, di ba? Sino nang mga hasayo, lalabanan ko. Gagawin mo ang lahat para sa akin, di ba? Kahit anong hirap o panganib, basta para sa'yo. Hindi ako aatras. May utang ako ng 200,000 sa sugal. Alam kong wala ka ng pera. Sabi nila, kung mapasaya mo lang sila, mawawala na ang utang ko. Kung hindi, papatayin nila ako. Gusto-gusto nila ako. Huwag kang mag-alala, basta palayain lang nila ako. Itigil na ako sa pagsusugal. Mamuhay tayong maayos, okay ba? Hindi wag. Sinabi mong gagawin mo ang lahat para sa akin. Isang beses lang to. Aite, isang beses lang. Pakiusap, please. Huwag kang matakot, maghihintay ako sa labas. Mamaya, uwi na tayo. Mahal, hintayin mo ako. Mag-ingat tayo sa distansya. Baka may makakita. Nandidiri ako. Ako ginawa ko to para sa'yo. Paano mo ako ginaganito? Ikaw ang walang prinsipyo. Pinababoy mo ang sarili mo. Pero, mahal na mahal ka ni Gutinye, baka sakali. Hindi kanya inayawan. Subukan mong magpakumbaba sa kanya. Baka patawarin kanya. Huwag mo na akong kontakin. Nandidiri ako sa'yo. Bakit? Bakit mo ako ginaganito? Hoy, Attorney Xu. Anong kailangan mo? Ipinapaalam ko lang, pinutol na ng mga magulang mo. Ang relasyon nila sa'yo. Mag-ingat ka na lang. Bakit? Bakit nila ako tinalikuran? Bakit nila ako ginaganito? Ano bang mali ang ginawa ko? Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan, Gutinye. Kung binigyan mo lang ako ng pera, hindi sana ako napunta sa ganito. Galit ako sa'yo, Gutinye. Hindi ba't oras na ng uyan? Umuwi na ako. Pagdating ko, pinakuluan ko yung gastrodia. Nadala ni Uncle Shen at dinagdagan ko ng ligustikum. Lumang remedyo to sa amin. Marami na ang gumaling na pareho ang sintomas sa'yo. Kung inom pa araw-araw ng gamot, siguradong gagaling. Ang pananakit ng ulo mo. Salamat, Alan. Pero paano ko magagawa yan araw-araw?
Okay lang, pwede akong magluto. At magdala sa'yo araw-araw pagkatapos ng trabaho. Ikaw ba ang gumawa nito? Nakita kong palagi kang busi, walang oras kumain. Puro delivery lang. Hindi lang yan masustansya, kapag tumagal. Magkakasakit pati yan mo. Sana lang ay magustuhan mo ang luto ko. Masarap. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng ganito kasarap. Paano naman, palagi ka namang may handaan. Mga mamahaling pagkain, libo-libo ang bawat kainan. Hindi naman kasing ganda ng luto ko. Iba yon. Ang luto mo may puso. Nagpapainit sa puso ko. Mabuti naman. Kung gusto mo, pwede kitang lutuan palagi. Alan, bakit ang pula ng mukha mo, nilalamig ka ba? Hindi po. Boss Gu, ano po to? Hindi ako pwedeng magsuot ng damit nyo. Okay lang. Madilim na sa labas, nagdala ka pa ng pagkain sa gabi. Malamig, baka magkasakit ka. Salamat sa pag-aalala, Boss Gu. Nga pala, Alan. Ilang taon ka na bang kasama ko? Nang graduate ako sa kolehiyo at pumasok sa kumpanya, 6 na taon na akong sumusunod sa inyo. 6 na taon. 5 taon pa lang ang nakakalipas mula nang magpakasal ako kay Shen Yue. Hindi ko alam na ikakasal ka na pala. Hindi. Wala pa akong naging boyfriend. Wala pa akong naranasang pag-ibig. Dapat bilisan mo na kung hindi. Magiging matandang dalaga ka na. Okay lang. Basta makasama ko si Boss Gu. Kahit mag-isa habang buhay, gusto ko. Pwede ba akong mag-apply bilang waitress dito? Esensya na, MS Shen. Wala kaming bakanteng posisyon ngayon. Subukan mo sa ibang lugar. Pwede rin akong maging part-time. Lahat ng plato at mangkok. Ako na ang maghugas. Pesensya. Kakabili lang namin ng automatic dishwasher. Hindi na namin kailangan ng tagahugas. Kung wala kang ibang bagay, umalis ka na. May negosyo pa kami. Ete, tulungan mo ako. Gagawin mo na naman ba yon para bayaran ang utang mo sa sugal? Pasensya na. Hindi na ako magpapakababa, ate. Hindi, Ed. Bumalik ang leukemia ko. Nasa Central Hospital ako. Tulungan mo ako, please? Ed, alam kong hindi mo ako pababayaan. Takang bata, paano kita pababayaan? Kamusta pakiramdam mo ngayon? Parang malapit na akong mamatay. Tumigil ka. Huwag kang magsabi ng ganyan. Nandito ako. Habang nandito ako, walang mangyayari sa'yo. Pero, sa maikling panahon, hindi makakahanap ang ospital ng bone marrow na tugma sa akin. Kung ganito, hihintayin ko na lang ang kamatayan. Ano nang gagawin natin? Ate, alam ko na may isang tao na pwedeng mag-match sa akin. Pero, ayokong magpakumbaba ka para sa akin. Sisigutin eh. Alam kong mahirap para sa'yo, ate, pero okay lang. Basta sa huling mga araw ng buhay ko, nandito ka para samahan ako. Kaso, wala akong masisig ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Ako ang lalapit sa kanya. Shen Yue, napansin ko na, kapag gusto ko, maging buhay mo, akin na. Mula ngayon, ikaw ang bahala sa mga negosyong ito ng kumpanya. Boss Gu, kaya ko ba talaga? Ang tagal mo nang kasama ko. Marami ka nang nakita at natutunan.
Kung hindi ka pa rin kaya, ibig sabihin, hindi magaling ang mentor mo. Hindi naman. Si Boss Gu ang pinakamagaling na guro. Paano naman magiging hindi magaling? Biro lang yon, huwag mong seryosohin. Gutinye, Anyway, paano ka nakapagpakita ng mukha dito? Boss Gu, paalisin ko na siya ngayon. Anyway, hindi ka welcome dito. Lumabas ka na. ang aming dalawa, wala kang karapatang makialam. Sa tingin ko, ikaw ang dayuhan dito. Sabihin mo, bakit ka pumunta? Tara sa ospital. Para saan sa ospital? Bumalik ang leukemia ni Linsaw. Magaling ka ng bone marrow para sa kanya. Hanggang ngayon, may kapal ka pa rin magpakuha sa akin ng bone marrow para sa gago ng yon. Malubha na ang kalagayan niya ngayon. Sa ngayon, wala pang ibang match. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Bigyan mo naman ako ng dahilan para iligtas siya. Dati, isa siyang estranghero na hindi mo pa nakikilala. Gusto mo pa rin tumulong ng walang bayad. Ngayon, dahil sa relasyon namin, mas dapat mo siyang iligtas. Kung estranghero pa rin siya, baka sakali. Pag-isipan ko bang tulungan siya. Gutinye, pwede bang huwag ka ng mag-tantrums? Buhay yan ng tao. At higit sa lahat, mahal na mahal ko siya. Ayaw mo namang makita akong araw-araw na umiiyak pagkatapos mawala ang tunay kong pag-ibig. Mula nang aminin mong tinalikuran mo ako, wala nang kinalaman sa akin ang lahat ng bagay mo. Lalo na ang pagligtas sa taong sumira sa pamilya ko. Anyway, hindi ako kasing baba mo. Pakiusap na lang, hindi ba pwede? O gusto mo ng kondisyon? Sabihin mo nga, anong kondisyon ang kaya mong ibigay? Mag-donate ka para kay Linsaw. Kung hindi, magbalikan tayo. Bawasan mo lang ang pagpupulong ninyong dalawa. Ang sarap-sarap naman ng alok mo. Kung magbabalikan tayo, ano naman ang gagawin sa bata sa tiyan mo? Ikaw, paano mo nalaman na buntis ako sa kanya? Alam ko pa nga, alam ko rin na. 2 taon na kayong magkasama. Alam ko rin na halos mamatay ka sa bugbog, pero di mo siya tinalikuran. Sinusubaybayan mo ako, Gutinye. Tapos sasabihin mo hindi mo ako mahal. Sinusubaybayan mo ako dahil ba nag-aalala ka sa akin? Ayaw mong mawala ng balita tungkol sa akin. Huwag ka nang magpanggap na wala kang pakialam, okay? Shen Yue, bakit ngayon ko lang napansin ang yabang mo pala? At saka, dahil alam mo na, hindi na ako magtatago. Magbabalikan tayo. Pero may isa pang kondisyon. Iyon ay, kailangan ipanganak ang bata sa tiyan ko. Buhay ito at saka. Ito ang patunay ng pagmamahalan namin ni Linsaw. Pagkapanganak, ang bata ay magdadala ng apelyido ng ama niyang Fiu. Hindi sa iyo, wala ka namang tutol dyan. Shen Yue, kung ang layunin mo ngayon ay guluhin ang isip ko, binabati kita, nanalo ka. Gutinye, tumigil ka nga. Samahan mo na ako sa ospital. Bawat minutong naantala. Nadadagdagan ang panganib ni Linsaw. Tara na. Mag-ingat ka, buntis ako. Baka maagasan ako. Hindi kita kailanman patatawarin. Mukhang kahit putulin ang suportang pinansyal, mabugbog, o iwanan ka ng mga magulang mo, hindi ka pa rin nagigising. Shen Yue, hanggang kailan ka pa magbubulag-bulagan? Ikaw pa ang may ganang magsalita. Dahil sa iyo nangyari ang lahat. Pero paano kung sabihin ko, hindi ka talaga mahal ni Fu Linsu? Hindi. Impossible. Mahal na mahal niya ako. 10,000 beses na mas mahal niya ako kaysa sa iyo. Mukhang kailangan kitang turuan. Gutinye. Nagbigay ka ng buto sa akin. Tapos ginagamit ng asawa mo ang pera mo. Pasustentuhan ako ng 2 taon. Ngayon, kalahati ng yaman mo ay magiging akin. Ang titulo mong pinakamalaking hayop sa Jiangcheng. Nararapat sa iyo, pero hindi mo malalaman. Pera lang ng babaeng tanga ang gusto ko. Sino ang magmamahal sa isang babae na malaki lang ang dibdib? Babaeng walang utak at taksil sa asawa. Sa isang araw, hindi mo na makukuha ang proteksyon ni Gutinye. Sisipsipin ko ang dugo mo, tapos itatapon ka. Parang basura. Hindi. Hindi totoo to. Sabihin mo sa akin. I generated lang to, di ba? May 3 beses dito na binugbog ka. At nang mag-propose siya, lumuhod ka para humingi ng tawad. Marami pa. Gusto mo bang ipaalala ko? Anyway, isip-isipin mo ang mga nangyari.
Talaga bang mahal ka ni Fulinsu? Talaga bang hindi niya ako mahal? Ibibigay ko lahat para sa kanya. Tinalikuran ko ang komportableng buhay para sa kanya. Nagbuntis ako para sa kanya. Humingi ako ng trabaho para sa kanya hanggang sa ako'y. Siya naman, ginamit niya ako. Trinato akong parang aso, niyurakan ang dignidad ko. Shenwei, sa totoo lang, hindi kasalanan ni Fulinsao to. Kasalanan ko ba? Sa mundong ito, maraming tuksong daraanan ang bawat isa. May mga nananatiling matatag. May mga nahuhulog sa tukso na papasok sa walang katapusang pagkalugmok. Ikaw, Shenwei, ikaw ang walang prinsipyo, walang moral. Walang dignidad na hamak na tao. At ang pinakamasama sa'yo, ipinapasa mo ang sisi sa iba. Inimbestigahan ko si Fulinsao. 30 babaeng, kagaya mong mayayaman ang sinubukan niyang lapitan. May mga nanatiling matatag. May mga nakipagrelasyon sa kanya tapos nag-cut ng ties. Ikaw lang ang nagtaksil sa pamilya at pag-ibig para sa kanya. Ikaw lang ang pinakamasama sa 30 babaeng yon. Shenwei, ang lahat ng kaparusahang natanggap mo, nararapat sa'yo. Kaya nga sinasabi ko, hindi kasalanan ni Fulinsao to. Kasalanan mo to. At nakita mo na marami akong. Ang video na patunay na ng babae ka sa loob ng kasal. Walang pagtatalo, kailangan mong umalis ng walang dala. Pirmahan mo na, mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Naaalala ko. Noong nililigawan mo pa ako. Binigyan mo ako ng 9,000, 900 at 99 na puting rosas. Dahil lang gusto ko ang kulay puti. Ang pagliligaw na iyon, naging usap-usapan sa buong Jiangsheng. Lahat ng tao ay nagsasabi na si Gutingye ay sobrang nagmamahal kay Shenwei. Pagkatapos ng kasal, lalo kang naging maalaga. Kapag may bagong modelo ng bag sa mga tindahan, bibilhin mo lahat para sa akin. Yung mga ayaw ko, itatapon mo. Binili mo pa nga ako ng maliit na isla. Pinangalanan sa pangalan ko. Para lang, kapag may oras akong manood ng dagat, hindi ako istorbohin ng iba. At ako naman, nabola ng pagmamahal na yon na kahit estranghero. Nakikita ang pagkukunwari. Napaligiran ako nito. Hindi na ako hihingi ng tawad mo. Dahil ngayon ko lang naramdaman ang masaktan sa pagtataksil. Parang sinaksak sa puso. Kung may kabilang buhay, maglilingkod ako sa'yo, naaalala mo pa ba? Yung tula ng pag-ibig na isinulat ko para sa'yo. Hindi ko iyon sinulat. Ninakaw ko lang iyon. Dahil ba sa tulang iyon kaya mo ako minahal? Bakit mo pa ba binabanggit yon ngayon? Dahil ang tulang iyon gawa ng isang baguhan. Na-intern sa kumpanya para sa iyo. At siya ngayon ay nakatayo sa tabi mo. Ikaw ang sumulat ng tulang yon. Matagal na yon ako.
Mabuti ka, ang galing-galing mo. Bakit noon hindi ka lumaban? At aminin na ikaw ang sumulat. Hindi sana napalayo ang landas mo. Di ba? Paumanhin. Huwag na tayong magpaligaw-ligaw pa. Sige na. Sumang-ayon na ba si Gutinye? Magsalita ka. Sumagot ba talaga si Gutinye na magbigay ng bone marrow sa akin? Fulinsaw. Minahal mo ba ako kahit kailan? Anong oras na, mahal o hindi, sabihin mo na. Sumagot ba talaga si Gutinye na magbigay ng bone marrow sa akin? Anong silbi mo pa? Hindi mo magawa ang simpleng bagay na ito. Anong pakinabang mo sa akin? Lumabas ka dito. Gusto ko lang malaman. Minahal mo ba talaga ako kahit kailan? Bulag ako nang mahalin ang isang tulad mong walang kwenta. Alam mo ba kung gaano ka walang prinsipyo? Kaya mong gawin ang lahat, ipagkanulo ang pamilya. Ipagbili ang sarili. Ikaw ang nakakadiring tao na nakilala ko. Wala na akong pera ngayon. At hindi na kita matutulungan. Hindi ka na nga lang magkunwari. Alam mo ba kung gaano nakakapagod? Sa 2 taon kong pagpapanggap na tapat at inosente. Wala ka ng pera, bakit pa ako magpapanggap? Gusto mo ng totoo? Sasabihin ko sa iyo. Wala akong sandaling minahal ka. Ang minahal ko, pera mo lang. Mas tiyak, pera ni Gutinye. Ang walang perang katulad mo. Sa paningin ko, mas mababa pa sa aso. May sasabihin ako sa iyo. Kanina lang, sinabi sa akin ng ospital. Nakakita na ng bone marrow match sa iyo. Totoo ba, maliligtas na ako? Pero sinabi ko sa doktor, tumanggi kang tumanggap ng donasyon. Nagbigay na ang donor sa ibang pasyente. Ikaw, wala nang pag-asa. Bakit mo ako sinisiraan? Bakit? Anong ginagawa mo? Tumawag ka ng doktor o hindi na kita kakausapin? Nga pala, may sasabihin pa ako. Kanina lang, nagpa-abortion ako. Pinatay ko ang anak mo. Ang pamilya niyo few. Matatapos na ang lahi. Ikaw. Fulinsaw. Sa totoo lang, niloko kita. Walang donor at hindi ko pinabakod ang anak natin. Niloko mo ako. Wala na tayong kaugnayan sa isa't isa. Gutinye. Ako si Shen Yue sa buhay kong ito. Ikaw lang ang hindi ko napatawad sa sarili ko. Paalam. Mahal, pinuntahan ko si Shen Yue ngayon. Nakalabas na siya ng ospital. Nagpakamatay siya sa ospital. Ang punyal na itinusok niya sa dibdib ay ilang milimetro na lang mula sa puso. Masasabi na hindi pa talaga siya dapat mamatay. Kaya, maghihiganti ka pa ba sa kanya? Bagamat marami siyang nagawang kalokohan, hindi pa naman siya karapat-dapat mamatay. Nakuha na niya ang narapat-dapat niyang parusa at balak ko na.
Patawarin na ang nakaraan at payapain ang sarili ko. Patay na si Fulinshao. Yung dalawang sugarol na dumumi kay Shen Yue sa kasino, nakulong na rin. Sila ay narapat-dapat lang sa kanilang kapalaran. Ang kabutihan at kasamaan ay may kaukulang ganti. Gumagana ang batas ng langit, lahat ay umiikot. Sabi ni Shen Yue, walang kasalanan ang batang nasa kanyang tiyan. Ipapanganak niya ang bata at palalakihin niya itong mag-isa. Bagamat si Shen Yue, hindi naging mabuting asawa. Pero umaasa ako na magiging mabuting ina siya sa hinaharap. Nga pala mahal, gumaganda na ba ang sakit ng ulo mo nitong mga nakaraang araw? Salamat sa ating Alan sa paggawa ng gamot ko nitong mga araw. Sobrang happy ko.